Welcome mga ka-wonder sa aking YouTube channel sa Vines Channel TV. Kung bago ka pa lang sa aking channel, anong pang hinihintay mo? Subscribe ka lang sa aking channel, click yung notification bell para lahat ng video ko palagi update ka. At ngayong araw na ito, makakasama muli natin ang aking mga kagrupo, ang Solidarity Batangas Riders Club. At sa lahat ng aking subscriber na hindi nagpapauli sa aking video, maraming salamat po. Yan mga ka-wonder, andito po tayo ngayon sa Alaminos, Laguna. So ating oras po natin ngayon is 6 o'clock AM. So nilalakbay po natin ngayon ang kahabaan ng Alaminos, Laguna. So saan ba ang tungo ng ating grupo ngayon? So ngayong araw na ito, pupuntahan po natin ang Lucena City kung saan attend po tayo ng charity event ng Lucena City, and then after po nun ay diretso po tayo sa Candelaria, Quezon, na kung saan bibisitahin po natin ang bata na si Baby Kale. Si Baby Kale po ay may hydrocephalus, kaya atin siyang bibisitahin para sa aming plano na after po ng charity po ng July 18 ay si Baby Kale naman po ang ating tutulungan na taga Candelaria, Quezon. So sir po ay nangangailangan ng financial support. Yeah, ito guys. So babalik po kami after few minutes pagdating po namin sa Candelaria, Quezon. Kaya guys, we'll be right back po tayo. Bye-bye! 20 minutes later. Welcome mga ka-wonder. So nandito na po tayo ngayon sa bayan ng Candelaria, Quezon. Medyo mabilis sa ating takbo kanina. Almost 1 hour lang po ang ating tanakbo simula Alaminos hanggang sa Candelaria, Quezon. So kanina umalis po tayo ng Alaminos ng alas 6 ng umaga. So nakarating po tayo dito sa Candelaria, Quezon ng alas 7 ng umaga. So kung mapapansin po natin dito sa Candelaria, Quezon ay medyo kunti ang nakakasalubong nating sasakyan. So dito na kami dumaan mga ka-wonder sa diversion road ng Candelaria, kasi kung tayo pa magdaan National Highway ay siguro baka tayo madili ng oras kasi medyo baka matraffic tayo doon. Pangalawa ay medyo may konting lubak doon. Eh dito sa diversion road medyo shortcut ng konti. Ang paglabas mo dito ay sa may Petron Highway na po ang labas natin. Okay. At dito sa diversion road, kung mapapansin natin, gaya na sinabi ko na kakunti ang dumadaan na sasakyan, mga nakakasulubog natin, kaya medyo safe dito ng konti. So ang takbo po natin ngayon ay nasa 80 km per hour po tayo, kasi may target time po tayo na dapat makarating po tayo ng Lucena ng mga 8 o'clock to 8:30 ng umaga. Kasi ang charity po nila ay magsisimula po ng alas 9 ng umaga. So yan, kung makakapansin po natin sa ating bandang unahan ay nandiyan po ang aking safety officer na si Jones, pati ang kanyang partner ay si June Tapek, ang mga marshal po natin. So dito sa Candelaria, Quezon, napakasarap ng takbo dito, pati ang amoy dito, ang pagsalubong mo dito ay napakasarap, gawa ng ang sumasalubong sa iyo ay yung napakabango na parang amoy palay baga siya, amoy palay. No, kung tutusin ngayon, ang sarap dito ng amoy kasi amoy palay ang simoy ng hangin dito. At ang liwalas ng daan dito sa diversion road ng Candelaria. So mamaya guys, sa gaya na sabi natin sa inyo, ay pupuntahan mamaya natin si Baby Kale para ating kumustahin kung ano ba talaga ang kalagayan at yung ano ba talaga ang pangangailangan niya, para yun ang ating iaabot na tulong sa bata. Ang batang po ay may
hydrocephalus, di ba? Tapos 2 years old siya. So yan, isang part na po tayo, medyo malapit na tayo sa ano. Ang ganda ng ano, talagang ang araw ay talaga ano, napakainit na dito sa Candelaria, Quezon. Talagang kahit tumatakbo ka medyo mainit sa katawan. Yung ano namin, kuha ng jacket namin, pati yung suot namin vest, kaya medyo mainit na rin sa aming pakiramdam. So guys, bago kayo umalis nga pala, kailangan ay kumain na rin kayo. Kung malayo ang yung lalakbayin, ay kumain na rin kayo ng umagahan. So kanina nag-assembly kami sa Alaminos, Laguna ng alas 5. Dapat ang alis namin ay 5:30. Yan, nandito na tayo sa may Candelaria Circle. So mamaya dito sa pakanan namin, dyan ang bahay ni Bibi Keo. So diretso lang muna tayo sa ating tutunguhan, kasi ang pupuntahan nga natin kanina ngayon ay sa Lucena City muna tayo. Siya ay muna ang ating first destination, ang Lucena, and then pagbalik natin saka tayo pupunta sa Candelaria, Quezon. So guys, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, nag-assembly kami dito sa headquarters sa Alaminos ng alas 5 ng umaga. Dapat ang alis namin o girap namin sa Alaminos ay 5:30. Kailangan may nantay pa rin tayo. Yung mga latecomers natin dito ay ating pang inantay, kaya nakaalis tayo dito sa headquarter ng alas 5, mga bandang alas 6 na ng umaga. So dito sa dulo, sa may pagdating natin ng Petron, mag-stop over tayo ng 15 minutes. Mamamingay muna tayo kasi kailangan natin ipamahinga ang ating sarili para may kondisyon uli natin pagtakbo natin ng Lucena. Pagdating ng Lucena ay dire-diretso ulit tayo sa may Kalumpang. May nag-aabang doon mga head marshal papunta sa venue ng ating charity. So makakasama doon natin ang mga iba't ibang grupo o iba't ibang rider, gaya ng nandiyan na ang SBRC ng Lucena, SBRC ng Tayabas, ano po, nandun din ang Team Damusak ng Lucena chapter. So ano ba ang pupunta namin charity doon? Hindi mo kasi ang pupunta namin charity, hindi ko anong grupo. Basta invite lang kami rito sa Lucena City at aming pupuntahan nga po para magbigay tayo ng konting tulong sa event ngayon. So buti nga ngayon ang nakakapagsagawa na ulit tayo ng mga charity event, kahit na ngayon ay may pandemic tayo. Yan, tumanta sa Mariles. Kahit may pandemic tayo ay napayagan tayo magsagawa ng charity event. Ito yung mga para sa mga taong nangangailangan lang naman. Okay, pagdating namin sa dulo ay magpapahinga ulit kami sa may Petron para magpagas tayo, and then konting merienda. So para may condition uli ang ating katawan pagpunta natin sa Lucena City. So abangan po natin ang mga iba't ibang grupo sa Lucena City. So ang alam ko, kung hindi nagkakamali, ang invite nila sa Lucena City ay napakaraming grupo, almost 150 to 200 rider ang dating doon sa charity event ngayon. So yan guys, so malapit na tayo sa ating destination para mag-stop over. So muli po mamaya ulit babalik po tayo para sa kung saan na tayo. Pagdating namin sa Lucena, tuloy tayo magpa-vlog kasi malolobat ng aking cellphone at kailangan na natin mag-charge muna. Okay guys, babalik ulit tayo mamaya po after few minutes pagdating na natin ng Lucena City. Okay.
na po tayo. Hindi nababawasan pounder gas natin. Ha? Hindi nababawasan. Yan mga ka-wonder, nandito ngayon tayo sa bayan ng Rosena City sa first meet up point po natin. So tutungo na po tayo ngayon sa venue kung saan po gaganapin ang charity event ng Rosena City. Ito po yung bayan ng Kalumpang. Yan. Pupunta ngayon tayo sa subdivision tapat po ng sa tapat ng Welcon. So hindi kalayuan dito sa 7-Eleven ng Kalumpang sa ating pupuntahan. So mga 15 minutes ay ando na po tayo sa venue. So ang alam ko nung tayo pupunta sa Pacific Mall, pero dito na yata tayo pupunta sa may subdivision dito sa may bandang kaliwa na doon tayo papasok dahil doon mag-aantay ang mga iba nating ka-rider. Ito po yung Welcon. Kung napapansin natin ng Welcon, sa kaliwa po natin ay meron po doong subdivision. Kaya doon tayo papasok sa subdivision. Ayan. So, atin pong hintayin ang ating mga ka-member o mga kagrupo natin na iba't ibang Riders Club na galing sa iba't ibang bahagi ng Quezon at Batangas at Laguna. So, wala pa palang 15 minutes and nandun ka na sa venue nila. So medyo nakalampas lang tayo ng kaunti. Medyo bumubusina natin mga ka-rider at pinababalik tayo. Guys, babalik lang tayo ha. Iikot lang tayo. Medyo nakalampas tayo ng kaunti eh. Kaya babalik tayo. Kung hindi nagkakamali, ang grupong ito ay QCRA. Yan. Sila po may pa-charity ngayong araw na ito dito sa Rosena City. Yan, bumalik na po kami. Papasok na kami sa subdivision. So dito ang second meet up point ng charity event. Medyo may ingay na pusina pa. Pasok na po tayo sa subdivision. Ito po ay private subdivision sa Rosena City. Exclusive talaga. May bodyguard pa o security guard pa yan. So, abangan po natin kung tayo makakapasok po. Sana makapasok tayo sa loob ng mismong charity hall. Medyo malayo din ang simula sa guardhouse hanggang sa charity event, medyo malayo pa. Yung nakikita ko na ang mga riders natin na nag-aabang din. Okay, wait lang mga guys ha. Magpapark natin na maganda.
Tapos bubunggoy. Yan guys. So, tapos lang po ng ating event sa Lucena City. So, di ko na po nabidyohan ang mismong loob. Kasi naging busy po kami sa loob ng charity event. So, pupunta na po tayo ngayon sa Candelaria, Quezon upang bisitahin nga po natin si Baby Kale. So, hindi na kami nagtagal po sa loob ng charity event kasi po may dumating na po doong pulis at pinaalis na po kami lahat doon. So, nagbigay na lang po kami ng donation and then hindi na kami nakapagpa-picture taking dahil sa pagmamadali po namin kaya umalis lang kami. So, salamat po sa lahat po ng umattend po ng charity event sa QCRA. And then, pupunta na po kami sa Candelaria, Quezon. Kung mapapansin po natin, nasa unahan po natin si Daisy at si Bro Jones. Parang si Daisy ngayon ang nagiging inspira at tututo ng mag-martial sa unahan. Yan. So, papunta na po tayo ngayon sa Candelaria, Quezon. So, Baby Kate, wait lamang po kami. Hintayin niyo po kami. At dyan po kami yung manananghalian. Yan. At para po makita natin ang sitwasyon po ng bata na si Baby Kale. Yan. So, guys, wait lamang ha. So, pagdating po namin ng Candelaria, doon ulit ako mag-video. Okay?
mga ka-wonder, nakating na po tayo sa bahay ni Baby Kale. Saan kaya si Baby Kale? Aba, ay wala ang may-ari ng bahay. Magandang umaga po. Pasok kayo, bunso. Aba, So, nandito na po tayo sa bahay po ng ano. ay naligo na kayo na. Oo. Pasok kayo, Nini. Alas ka ni Kuya. Ako, hawakan mo anak mo na aray. At ako na ang ay kukunin ko na ang ano Nene. At kaya hindi na kayo ba? Hindi na kabababa si na Freddy. Ay, wait lang. Nak, akin na. Yung deliver na ako. Kaya po ate pong makakapanayan po natin ang bata po, pati po ang pamilya po ng bata para po alamin po natin ang sitwasyon ng bata po. So mamaya po guys, babalik po tayo. Okay. Magandang tanghali po sa ating lahat. So nandito po tayo ngayon sa Candelaria, Quezon para po atin pong mapanayam ang batang ating pong tutulungan. Ito po si Baby Kel. Siya po ay nangailangan po ng konting tulong po para sa atin po lahat. Dahil po siya po ay may hydrocephalus. Tama po ba sir? Hydrocephalus. So ilang taon na po ang bata natin? 2 taon. 2 taon. So, ito ba may na-operahan na natin noon? Nakoperahan. Pero bumabalik pa rin ang kanyang pagka-atake. Yung na-operahan siya, after 10 years, yung 2 taon lang, wala namang nangyayari. Pero nung pagka-birthday niya ng December 4, mga 5 na sa akin yung kami, doon na nagulat yung tubig niya. So, mga magkano po ang kailangan po natin kung sa sakali o na halaga para muli natin siyang maoperahan? Bali nung pina-check up namin siya sa Mount Carmel sa Lucena, sa Carabi. Kung sabi ni ma'am, bali wala naman siyang sinabi na operahan ulit. Pero binigyan lang siya ng maintenance na gamot. So maintenance po na gamot lang po. So hindi sabihin, hindi naman daw siya yung kagrabe yung ano, maliban na lang kung na-malfunction yung tubig ng dito. Saka nagkaroon ng infection. Pero wala nang ganun na pangyayari. So, bali parang naubusan lang daw ng oxygen yung kanyang ulo. Mabilis mag-drain yung tubig. Kasi hihila ng ulo. Pag nag-drain yung tubig na, yung oxygen yung sa ulo niya, doon sa atake ng tubig. Pag siya inatake ng tissue, mga ilang minuto po ang pinang-atake? Kahapon, mga 17 minutes. 17 minutes. Pinakamatagal na po yun. Pinakamatagal yung kahapon. Dati, weekly, every week nagsiseizure siya. Tapos din na namin sa hospital. Nung mabigyan siya ng gamot, parang by month na lang siguro. Pinakahuli niya ay kahapon. Kahapon. Na umabot ng 17 minutes. 17 minutes. So yan po mga kababayan po natin, mga kapwa nating mga ka-rider. So kami po muli kumakatok po sa inyong po mga puso na kung pwede po tulungan po natin si Baby Kel para po sa kanyang pong maintenance na gamot. Ano po? So kung ito po matutuloy po ang ating pong charity press, anong plano mo? Yun, bali hingi na lang kami ng tulong sa inyo. So, total naman ako, taga rito kayo, tapos kami malalayo. Ang gagawin kasi natin dyan, lalapit tayo sa munisipyo. So, kailangan natin humingi ng permit para doon sa gagawin natin charity. So, ngayon, hindi ko lang alam kung itutuloy kayo sa charity sa kabila namin chapter. So ngayon, ang gagawin namin, kami na mismo yung mag-aasikaso. Kami na yung magpapacharity sa kanya. Tapos, yun nga, permit, kailangan natin lumapit sa mayor, tsaka yung sa barangay nyo dito. Tapos, yung venue natin, siguro, pwede na siguro tayo mag-venue dito para mas malapit na kasi hindi natin pwede itakbo ng malayo si Lindy. So ngayon, makikiusap tayo sa kanila. Yan mga ka-wonder, pasensya na kung di ko natapos ang interview kasi medyo matagal po kasi malolobat ako.
So muli po kami nagpapasalamat po sa pamilya po ng bata sa pagpapakain po sa amin, sa aming kagrupo. At nagpapasalamat din po kami sa Crocodile Farm sa napakasarap nilang merienda na pinakain sa amin na puro lettuce. So mga guys, maraming salamat po sa lahat po ng dumating po at nakasama po ngayong araw na ito. So sa pag po ng aking YouTube channel ay muli kami nagpapasalamat. Please subscribe na lang po tayo sa aking channel. At dito po nagtatapos ang aking content ngayong araw na ito. So muli po guys, sa susunod po na uling video. Bye bye!